Okay, reverse shell. So, yung reverse shell is, yun yung yun yung parang remote computer na nagkakaroon ng access doon sa isa pang computer. No, siya yung nagiging mediator nung siya yung nagiging mediator doon sa iba pang computer. Kaya nga nauso yung reverse shell attack. So ito, nagkakaroon sila ng access doon sa system ng isang doon sa computer nung bibiktimahin nila without physically being there. Dahil nabubuksan nila yung mga port. Pag sinabi mong shell program, yung this operating system, yung PowerShell, yun ang ginagamit nila. Pag nagkaroon sila ng access doon, para na rin silang nagkaroon ng access sa computer mo. Kinokontrol nila yung computer mo remotely. Nasa ibang lugar sila pero kinokontrol nila yung computer mo. So, doon pa lang, na-atake ka na. So, yan yung importante na nalalaman natin. Yan ang ginagamit nila usually, yung reverse shell na yan. At minsan pag naka-reverse shell ka, pwede mong itago yung identity mo kasi hindi ka naman physically nasa lugar. You attack remotely. Na-access mo sila kahit wala ka doon sa mismong lugar kung saan nandun yung laptop or yung PC o yung network of computers. Parang ganun yung sinasabi. So, yun. No, ito yung mga bagay na na parang dapat yung mga bagay na as you go in the industry, di ba? Ito dapat yung mga bagay na extension ng pinag-aralan mo. Kumbaga, as you work, pag-graduate mo and then magtrabaho ka, ito yung mga concept na matututunan mo o bago mong malalaman pang nagtrabaho ka na. Kasi ito usually yung mga bagay na hindi tinuturo sa eskwela. Except siguro kung maisasama to dun sa discussion ng professor mo o instructor mo. Pero ito yung mga bagay na usually sa work mo na matututunan. Extension of your knowledge. So, yun lang po.